Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng binatang si Samuel, taong 1961, Quezon. Isang malamig at maulang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Gabi na po kasi dito sa kung saan ako ngayon, sa ibayong dagat sa lugar ng niebe. Ang pangarap kong buhay. Kalakbay, ibabahagi ko lamang po sana sa iyo itong aking kwento na sana'y mapakinggan ng ating mga taga-subaybay. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Sa katunayan yan, isa ako sa mga silent listener mo dahil sa ang apo ko na lamang po ang nag-o-operate ng computer para mapakinggan ko kayo at iba pang magagaling na narrator dito sa YouTube. Ipinakiusap ko ito sa aking apo na si Camila na maisulat at may padala sa inyong programa Kalakbay. Kayo ang una kong choice para naman sa aking kwento. Lumaki ako sa isang pamilya na may 10 magkakapatid. Isa pong public servant ang ama ko sa aming kapitolyo, habang ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa munisipyo. Pangatlo naman ako sa mga bunso, at alam nyo na kapag nasa ganitong pwesto sa magkakapatid ay bibihirang mapansin, kaya naman malaya po ako sa paggagala at pakikipaglaro sa mga kaibigan ko. Ordinaryo lamang po ang aming baryo, payak ang pamumuhay ng halos karamihan na puro pagsasaka at pangingisda. Masaya at simple, walang komplikadong buhay ng syudad. At sa aming baryo ay nagdadamayan ang bawat isa hanggat kaya namin ginagawa ng paraan upang maresolba ang anumang problema, at kapag mabigat na, isa sa mga takbuhan ay ang aming kapitan, si Kapitan Samuel. Magandang araw po, Kapitan Samuel. Ipinabibigay po ni nanay. Nagluto po siya ng maraming champurado. Alam niya po na paborito niyo po ito. Kaya sabi po nila tatay, dalhan daw po kita. Kapitan, hindi po ba matanda na po kayo para sa champurado? Bakit ang hilig niyo po rito? Ikaw talaga, Loloy. Umiral na naman yung pagiging mausaysa mo. Kapag ba matanda na, bawal nang maging isip bata pa minsan-minsan. Alam mo kasi itong champurado may mahalagang parte sa aking alaala. Magaling magluto ng champurado ang nanay ko noon. At masaya kaming kumakain ito ng magkakasama ng mga kapatid ko. Kaya sa tuwing nakakatikim ako nito, para akong bumabalik sa batang ako. Alam kong hindi mo pa yan maiintindihan sa ngayon. Pero sa pagtanda mo, maaalala mo ang mga sinasabi ko. Mabait si Kapitan Samuel, madaling lapitan at kahit na sa kagaya kong napakakulit at walang preno ang dila sa kakadaldal, mahaba po ang pasensya niya. Kaya naman madalas na sa umaga siya ang kinukulit ko. Ugali na nitong si Kapitan Samuel na maupo sa labas ng bakuran nila sa may kubong pinapatayo niya para naman sa pagpupulong nila ng mga tao niya. Doon siya nagkakape at pinagmamasdan ang mga residenteng abala sa mga pang-araw-araw na buhay. Mahilig din itong makibalita sa mga bagay-bagay tungkol sa nasasakupan niya. Alam niyo po yung parang tatay siya sa lahat ng taga-samin. Sa partikular na araw na yon, marami ang tao. Nalalapit na kasi ang pista sa aming baryo. At syempre abala talaga ang mga tao. Pero itong si Kapitan, kalmado pa sa pinakakalmadong tao. Naroroon lamang at patawa-tawa at natutuwang panoorin ang pagiging abala ng mga residente. Nang may lumapit sa kanyang isang dayo, isang babae, at nagtatanong kung saan mahanap ang bahay ni Mang Felipe. Bagong lipat sa baryo namin at magdadalawang buwan pa lang yatang naroroon. Ayon dito sa babae, ay kapatid siya ni Mang Felipe.
Nakangiti namang sumagot si Kapitan Samuel at sinagot itong babae. Sabay haplos sa ulo ko na ipinagtaka ko naman, pero agad na nagsalita si Kapitan Samuel. Iya, maaari mo bang lawayan itong bata? Mahirap na at lapitin ng usog itong lalaking ito. Hindi ko naman alam kung bakit kailangan akong lawayan nitong babae. Gayong ang ginawa lang naman ito sa akin ay haplusin ang ulo ko. Pero parang napahiya yung babae at lumapit para nga lawayan ako. Pagkatapos nagdire-diretso ng patungo sa bahay ni Mang Felipe. Matapos nun kalakbay, natanong ko naman si Kapitan kung ano nga ba ang dahilan. Bakit iba yung titig niya sa babae? Parang galit siya dito. Ang sabi niya lamang ay wala naman. Masama lang daw ang tiyan niya. Matapos ang pagkakape nito, agad na ding pumasok si Kapitan para sa kanyang tsampurado. Ako naman ay naiwang naroroon sa kubo at pinapanood yung mga tao. Nang tawagin ako nitong si Tisoy, ang kababata ko. Uy, Loloy, kanina pa kitang hinahanap. Tara, puntahan natin yung perya, balita ko. Ngayon daw yun bubuksan. Tignan natin kung anong mga libangan doon. Sa tuwing magkakapiesta kasi sa amin, hindi naman po maaaring walang peryahan. Paborito po kasi itong pasyalan sa amin lalo na ng mga bata. Agad naman akong tumalon mula sa kubo. Nagpaunahan pa kami sa pagtakbo papunta sa bakanting lote kung saan nga po itinayo yung perya. Kita namin yung mga tauhan ng peryahan na paruot parito sa pag-aayos ng mga gamit sa loob. Kaya naman ang ginawa po namin nito, pumuslit po kami. Marahan at nakaabang sa mga kahon na naroroon. Ibig lang naming makita kung ano ba ang sikreto ng mga nasa peryahan. Pero pumalpak kami. Nasagi kasi nitong si Tisoy yung isang tali at natanggal kaya bumagsak yung parang arko nila. Gawa lang ito sa kahoy at isang plywood. Nawasak po ito at naging sentro po kami ng atensyon ng mga taga-ron. Nakita naming nagsitakbuhan papalapit sa amin itong mga tauhan at pinaikutan kami. Ang nangyari po noon kalakbay ay dinala kami sa bahay ni Kapitan para ireklamo ng pagkasira ng kanilang gamit. Maya-maya ay dumating si Mang Felipe. Nalaman namin na siya pala ang nagpapatakbo ng perya. Todo hingi kami ng pasensya sa kanya at nangakong hindi na mauulit pa. Nakatikim naman ako ng palo mula kay tatay, pero sinaway naman ito ni Kapitan, maging si Mang Felipe. Tama na iyan pare. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa pagpapaayos ng arko. Mabuti na lamang at hindi silang napaano. Mga bata, alam niyong delikado ang ginawa ninyo. Paano na lang kung naipit kayo nitong arko? Buong baryo malulungkot na hindi matutuloy ang perya. Kaya sa susunod alam niyo na, antayin yung buksan ng perya sa publiko. Nagkakaintindihan ba tayo? Pareho na lamang kaming tumango ni Tisoy. Kahit pa itong si Tisoy ang talaga namang nakasagi doon. Pero kasi kung hindi naman ako pumayag na pumunta sa perya, hindi naman yon mangyayari. Kaya damay-damay na talaga. Diretso uwi naman ako sa bahay kasama si nanay habang naiwan si tatay sa bahay ni Kapitan. Kausap si Mang Felipe. Ayaw din ni tatay na hindi mapanagutan ang nangyari, kaya narinig ko na magbibigay siya ng bayad para naman sa danyos. Habang ako, katakot-takot na sermon mula kay nanay ang natanggap ko. At dahil nga doon, pinagbawalan akong lumabas ng buong araw na yon. Inantay naming makabalik si tatay. Pangalawang yugto ng sermon para sa akin. Pero hapon na ito bumalik at nagtungo pa pala sa bayan para sa mga pangkonsumo namin. At ng gabi nga, nakipag-inuman kaila Kapitan at kaila Mang Felipe. Habang ako naman ay parang nakaramdam ng hiya na lumabas.
kasi nakita nilang lahat na pinalo ako ni tatay. Sa kakapakinig ko sa mga kwentuhan nila tatay, nakatulog na lamang ako. Panay kwento tungkol sa mga aswang kuno, sa mga mangkukulam at kung ano pang kababalaghan. Yun kasi ang hilig ni Kapitan na pag-usapan sa tuwing nag-iinuman sila ni tatay. Alam mo kasi Felipe, kung hindi mo na itatanong, itong si Kapitan ay dating lumalaban sa mga aswang. Ano nga yung tawag mo doon Kapitan sa mga kagaya mo? Nako Pedring, matagal na yon. Nung binata pa ako, berador ng aswang. Pero hindi naman ako masyadong tutok sa trabahong yon. Napilitan lang talaga ako dahil sa tatay ko na panatiko. At saka naniniwala siya na walang karapatang mabuhay daw ang mga aswang sa mundong ibabaw dahil sa mga kampon sila ng kadiliman. Kayo po ba, Kapitan Samuel? Anong pinaniniwalaan nyo? Felipe, abay hanggat walang ginagawang masama sa mga tao ko at tahimik itong baryo namin, wala akong pakialam sa mga aswang o engkanto paman. Bahala silang mamuhay kung gusto nila. Basta huwag nilang kakantiin ang mga tao ng baryong ito. Kung hindi ay magkakasubukan talaga kami ng mga yan. Matapang na wika dito ni Kapitan, sabay ng pagtawa nito. Si tatay naman, komo lasing na, nagtatawag na ng aswang. Gusto niya daw makakita nga ng aswang. At sigaw ito ng sigaw na lumabas umano yung aswang. Kaya ayun, lumabas si nanay at hinilang papasok sa bahay. Itong si tatay. Alam ni nanay na sobra na ang nainom ng tatay ko. Kaya nga sumisigaw na ito at nag-i-Ingles na. Natapos nila ang inumang yun ng maayos. Sinundo na din kasi ng asawa niya, itong si Kapitan at si Mang Felipe. Marahan na ding umuwi at kita ko itong nagpapalakad-lakad sa ilalim ng bilog na buwan. Pero tila na malikmata pa ako nang makita kong tila kumislap yung mata nito nang lumingon sa bahay namin. Pakiramdam ko pa na sa akin nakatitig itong si Mang Felipe. Kaya naman napatalukbong na lang ako ng kumot hanggang sa namalayan ko na umaga na. Nakatulog pala ako at inisip ko na panaginip lamang ang nakita ko noong nagdaang gabi. Linggo nito, walang pasok sila tatay kaya nga malakas ang loob niyang maglasing noong nagdaang gabi. Maaga naman akong lumabas. Pinuntahan ko si Tisoy para sana silipin namin yung perya kung bukas na. Pero ayon sa nanay nito, may sakit daw itong si Tisoy. Mataas ang lagnat at nananakit ang mga kasukasuan. Yung tipong parang trangkaso. Kaya mag-isa na lang akong nagpalaboy-laboy sa baryo namin. Wala naman kasing ibang bata doon ang gustong makipaglaro sa akin. Takot sila sa tatay ko. Kapag kasi nasugatan ako o kaya ay nasaktan, pinapagalitan sila ni tatay kaya iniiwasan na lamang nila ako para hindi sila nag-aalala sa sermon ni tatay. Istrikto ang tatay ko kalakbay, pero mabait at mapagmahal na ama. Pero sa mga kagaya nating mga bata, talaga ang tingin natin sa mga tatay nating mahigpit ay mga kontrabida. At ang nanay naman, ang kakampi at ang tagapagtanggol. Kanina pa kitang nakikitang nagpapabalik-balik dyan. Ano bang bumabagabag sa iyo, Loloy? Halika nga at maupo ka dito. Ako ang nahihilo sa iyo Ikaw po pala, Kapitan Samuel. Hindi po agad kita nakita. Wala naman po. Si Tisoy po kasi bigla ang nagkasakit. Di tuloy kami nakapaggala po. At saka Kapitan, may mga tao po ba talagang kumikislap ang mga mata sa gabi? Nakita ko po kasi si Mang Felipe kagabi nung pauwi na siya mula sa inuman nyo. Lumingon po siya sa bahay namin. Tapos bigla pong kumislap yung mga mata na parang pula. Hindi ko alam kung panaginip lang po ba ito o totoo. Nakatulog na po kasi ako nun. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Walang mga mata na umiilaw sa gabi na bilog ang buwan. Tama ba ako?
Namangha naman ako na naniwala sa akin si Kapitan at binilinan na lamang po ako nitong si Kapitan na wag na munang maglalalapit kay Mang Felipe o kanino paman sa mga tauhan nito sa perya. Ginawa nito kong mangako at kapag ganito si Kapitan, ibig sabihin lamang na seryoso ito. Bandang 4:00, tinawag ako ni Nanay. Si Tatay kasi ay masama pa din ang pakiramdam, kaya inutusan ako na tawagin si Kapitan. Bukod kasi sa Kapitan, may kaalaman din ito sa panggagamot. Hindi naman siya albularyo, hindi siya antingero, basta marunong lang siyang manggamot. Kapitan Samuel! Kapitan! Pinapatawag po kayo ni Nanay. Si Tatay po kasi masama pa din po ang pakiramdam at nagsusuka po. Hindi din po makabangon sa higaan. Tulungan niyo po kami, Kapitan. Pinakalma naman ako ng matanda. Ang sabi niya ay magiging ayos lang ang lahat at wag akong masyadong mataranta. Pinainom ako nito ng tubig at pinaupo. Humiga daw muna ako at ihahanda niya lamang ito ang mga gamit na mga gamot para naman kay Tatay. Unang beses po kasi itong mangyari kay Tatay. Wala naman kasi itong sakit at ni minsan hindi siya naggaganon sa mga inuman. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na ako sa bahay kasama si Kapitan. Naroroon din si Nanay na naiiyak na at naawa sa kalagayan ni Tatay. Wika pa nito na nasobrahan daw sa kakainom kagabi. Sambit pa ni Nanay na ayaw daw kasi makinig ni Tatay na kumain muna bago uminom ng alak. Kaya daw nagkaganoon si Tatay. Pero sumalungat dito si Kapitan. Tiningnan niya muna itong si Tatay. Sinuri niya yung katawan kung may mga pasa daw o may kagat. Nang makitang wala naman, may ipinatong siyang parang garapon sa tiyan ni Tatay. Tapos inihipan niya yung laman nito hanggang bumula ng bumula. Hanggang sa nagkulay itim po itong likido sa loob ng garapon. Kita ko po na nagdurugo yung ilong ni Kapitan, pero tinapos niya yung proseso at nang makumpleto niya yon, saka pa lamang siya naupo at sinabing maayos na daw itong si Tatay. Kailangan lamang daw makainom ng tubig na may asin. Ang inalala namin itong si Kapitan dahil sa patuloy na pagpatak ng dugo sa ilong niya. Pero wag daw siyang pansinin. Epekto lang daw yon ang ginawa niya dahil sa wala daw talaga siyang kakayahang espiritual at pinipilit niya lang ang proseso. Magiging maayos din naman daw siya paglipas ng ilang minuto at kailangan lamang ng matamis na pagkain. Parang nakonsensya tuloy si Nanay sa panggagamot ni Kapitan dahil sa nangyari dito. Pero ganoon talaga si Kapitan. Kahit hirap, kahit halos hindi niya na kayang pilitin, gagawin niya para lamang makatulong sa iba. Kaya nga po wala ni isa sa baryo namin na may masamang iniisip sa kanya. Lahat ng tao doon ay iginagalang siya at lahat magiliw sa kanya. 2 oras pa, mag-aalas 7 na halos ng gabi nang magpaalam si Kapitan na aalis na daw ito at maayos na siya. Sumama pa ako sa kanya sa labas ng gate namin. Nagpasalamat naman ako sa tulong niya at tinanong ko siya kung ayos na ba talaga si Tatay na kung hindi na ba siya magsusuka pa. Loloy, iho. Mamaya ay maglagay ka ng asin sa mga pinto at sa bintana ninyo. Tapos sa labas ng pinto, magsaboy ka ng abo. Huwag ka na munang lalabas pa sa gabi, ha? Maraming mga bagong mukha ngayon. Maraming mga dayo. Sige na, uuwi na ako. Huwag mong kalimutan yung billing ko. Inantay ko na pong makatulog si Nanay at si Tatay naman ay mapayapa na ang itsura nito at maayos na nagpapahinga. Lumabas naman ako ng mga 10:00 na yata ng gabi mula sa kwarto ko. Kinuha ko yung malaking lalagyan ng asin namin. Nilagyan ko lahat ng bintana at mga pinto namin. Basta sabi ni Kapitan, yung mga baba ng pinto at bintana
at saka yung abo mula sa dapog. Mula ito sa kusina namin, kumuha naman ako ng isang tabo tapos nilagay ko po sa labas ng pinto. Hindi ko naman alam kung ano pong mangyayari. Basta sinunod ko si Kapitan. Pagkaiga ko, saka naman ako nakarinig na parang may tumatakbo o naglalakad sa labas namin. Alam niyo po yung parang sumasayad yung tsinelas sa lupa. Pero ang nakapagtataka, dahil sa paikot-ikot ito sa aming bahay. Napakatagal nun kalakbay. Halos magkakalahating oras po yata. Tapos, nung magtahulan yung mga aso, biglang nawala ito. Saka lang ako nakatulog. Alam niyo na po yung parang pakiramdam natin nung bata tayo na kailangan nating bantayan ang pamilya natin habang masarap silang natutulog. Ganoon po yung iniisip ko. Ako din yung naunang nagising. Alam kong napagod si nanay sa pag-aasikaso kay tatay. Bandang 6:00 yata ito. Binuksan ko na kaagad yung pinto para tingnan kung ano bang meron sa abo. Kung bakit yon pinagawa sa akin ni Kapitan. Nagulat ako noon kalakbay kasi nung buksan ko yung pinto at tingnan ko yung abo, may bakas po ng paa doon. Paa na walang tsinelas. Nakayapak lang po ito at parang nakatayo doon sa harap ng pinto namin. Tinalon ko po ito. Tumakbo ko sa bahay ni Kapitan para sabihin sa kanya yung nangyari. Kapitan Samuel, dali, bilisan niyo po, sumama po kayo sa akin. Yung abo po, may nakatapak po na paa ng lalaki. Tignan niyo po. Nasasabi kong wika sa kanya at hinila ko pa yung kamay nito. Naabutan kong nagkakapi siya at hindi na nga niya nagawang matapos ito. Gusto kong may pakita sa kanya ang mga bakas ng paa sa abo. Alam ko kasing hindi ordinaryo ang nangyari. Kasi sino ba naman ang tatayo sa harap ng pinto namin ng 10 oras ng gabi? Kung matinong tao ito, di ba? Tahimik si Kapitan na sinuri yung mga bakas. Sabay sinabihan ako na kakausapin daw sila ni nanay at tatay. Kaya naman kahit patulog sila, inatok ko na ito sa kwarto nila para magising at para makausap na ni Kapitan. Mabuti na lamang at nagawa ng makabangon ni tatay. Maayos na nga siya. Bumalik na kasi yung kulay ng mukha niya at nawala na rin yung pamumutla. Magandang gabi po sa inyo, Kapitan Samuel. Ano po bang atin at mukhang itong si Loloy, sabik na sabik. May nangyari po ba? Atin-atin na muna ito, Pedreng. Mukhang may bumibisita sa inyo. Ibig kong sabihin may aswang sa baryo natin at mukhang kayo ang ginagambala nito. May kinalaman ito sa pagkakasakit mo at mukhang wala itong balak na basta na lamang kayong tantanan. Kaya kailangan nyo mag-ingat. Kagabi nagbilin ako kay Loloy na maglagay ng abo sa may pinto ng bahay nyo at positibo ako. Aswang nga ang kumukursonada sa inyo. Kailangan makagawa ng paraan upang matukoy natin ito. Lalo pa ngayong kapistahan na. Marami ang mga dayong napaparito at maaaring isa sa kanila ang may gawa nito sa'yo. Patuloy ang pag-uusap nila tatay habang ako naman ay panay pakikinig lamang sa kanila. Nang biglang mabilis na lumabas si nanay sa kwarto nila at nagmamadaling nagpunta sa banyo. Nagsusuka po ito at nahihilo daw. Kaya naman napakamot sa noo niya si Kapitan. Sabay mungkahi kay tatay na patingnan daw si nanay sa pagamutan upang makatiyak. May kutob daw kasi siya na may iba pang pakay itong aswang sa bahay namin bukod kay tatay. Kaya ng araw na din na yon, umalis sila nanay at nagtungo sa pagamutan sa bayan. Bandang tanghali na nang makabalik agad sila. Agad namang nagtungo si Kapitan sa bahay nang nakita sila tatay na dumating na. Buntis ang misis mo. Tama ba ako, Pedreng? Tama po ang kutob niyo, Kapitan Samuel. Buntis nga po si misis. Ano po bang gagawin natin? Ayon pa kay Kapitan, pinakapiligroso para sa nanay ko ang mga sandaling yon dahil sa tiyak na
magpapabalik-balik yung aswang sa aming bahay. Kaya naman magtatalaga umano si Kapitan ng mga taong roronda sa gabi doon sa may bahay namin upang matiyak na hindi kami masasalisihan ng aswang. Iikutan na din daw niya ang iba pang kabahayan at aalamin kung may iba pang buntis sa baryo namin. Nag-aalala itong si Kapitan na baka may iba pang mabiktima ang aswang o baka hindi lamang nag-iisa itong nilalang na naroroong dumayo sa aming lugar. Kapitan, ano po ba yung daladala mo? Bakit may ganyan po ikaw? Buntot pagi ito, Loloy. Mabisa itong sandata laban sa mga aswang. At kapag may aswang na malapit dito, para silang nangangati at hindi mapalagay. Kaya kung makakasalubong ko ang aswang o malalapitan man lang, natitiyak kong malalaman ko, isang kabastusan ang ginagawa ng aswang na ang paggagambala dito sa ating tahimik na baryo at hindi ko mapapayagan iyon. Kung kailangang gabi-gabing suyurin ko ang baryo, makita lamang siya ay gagawin ko. Ipapaintindi ko sa kanya na sa baryong ito, walang sino man ang maaaring gumawa ng masama sa mga residente hanggat nabubuhay ako. Mabagsik naman ang pagkakasaad nito ni Kapitan na tila ba may personal na galit siya sa mga aswang. Pero kasi tama naman siya. Sino ba naman ang gustong maaswang o mapatay ng mga ito? At dahil kapitan siya ay alam niyang katungkulan niya ang protektahan kami. Yun nga lang, ang inaalala ko noon ay medyo matanda na siya. At base sa mga kwento sa amin, ang aswang ay nakakatakot at malakas na halimaw. Iniisip ko naman kung papaanong magagawang kalabanin ng isang matandang kapitan ang isang malakas na aswang. 5:00 ng hapon, napadaan kami ni Kapitan sa may peryahan kung saan may mga tao na ang naroroon at naglilibang. Kaya naman naisipang pumasok dito ni Kapitan. Siyempre ako naman po ay nakasunod sa kanya. Nasa likod niya lamang ako. Nakita ko doon sa loob ng perya si Tisoy kasama ang iba pang mga bata. Kaya naman nagpaalam ako kay Kapitan na makikipaglaro muna dito kay Tisoy. Kapitan Samuel, maaari po ba kung pumunta muna kila Tisoy? Mukhang masaya yung nilalaro po nila. Pangako, doon lang po ako. Aantayin ko na lang po kayo. Oh sige, pero Loloy, huwag kang lalayo ha. Dadaanan kita doon at antayin mo ako. Huwag kang lalabas ng peryaan nang wala ako. May titignan lang ako sa may unahan. Agad naman akong tumango-tango at tumakbo na ngang patungo dito kay Tisoy na noon ay abala sa pagtira sa mga lobo. Ito yung kailangan mong putukin yung mga lobo gamit ang isang matulis na bagay. Ang kaso lang kalakbay, mahina naman ang mga braso ni Tisoy kaya hindi niya matamaan ang mga lobo. Kaya naman panaytawas sa kanya yung mga kasama niyang kalaro namin. Nilapitan ko ito at sinabihan ko kung gusto niya bang tulungan ko siya. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero magaling po kasi ako sa pag-aasinta at kahit bata pa ako, malakas naman po ang mga braso ko. Ito kasing si Tisoy lalampalampa. Hoy Tisoy, basta kapag nasapul ko ang mga yan, bibigyan mo ako sa premyo ha? Nakita ko kasi na pagkain yung mga premyo at laruan. Pero kahit yung pagkain lang ang ibigay niya sa akin ay ayos na. Pumayag naman dito si Tisoy. Higanti ko daw siya at madami na siyang nagastos sa larong yun dahil sa udyok ng mga kasama niya at nung bantay. Panay sabi kasi nung bantay na sige, subukan mo ulit at tatamaan mo na yan. Parang yung inuuto na lang si Tisoy kasi alam niyang walang pag-asa na makatama ito. Nagseryoso naman ako at itinuon ko yung atensyon ko sa mga lobo. Hindi ko na marinig yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko at nang umpisahan kong tirahin,
Magkakasunod po yung mga lobo na nagsiputukan sa lahat ng hinawakan ko. Nagulat naman itong sila Tisoy at maging yung bantay nung laro. Sabi ko sa'yo, sisiw lang yan sa akin eh. Ano, gusto mo pang maglaro? Madami pang mga lobo. Saka marami pang papremyo, ubusin natin. Wika ko naman kay Tisoy. Mapera kasi ang magulang nito at palagi siyang binibigyan. Kaya naman madami din ang nakadikit sa kanya para malibre sila. Natuwa ang kaibigan ko. Nagbayad ulit at gusto niyang ubusin daw namin yung mga lobo na natitirang naroroon. Kita ko naman na parang nakasimangot na yung bantay at masama na ang titig nito sa akin. Teka lang, sandali. Kung sinong magbabayad, siya ang maglalaro, yun ang patakaran ng larong ito. Kaya kung siya ang magbabayad, edi siya dapat ang titira, hindi ikaw bata. Basta ka na lang lilitaw at gugulin mo ang paglalaro nitong batang ito. Wika naman sa akin nung bantay. Halatang ayaw niya akong palaruin pa at malulugi na siya oras na maubos ko ang mga lobong naroroon. Sabay bulong naman dito ni Tisoy. Binigay niya sa akin yung pambayad. Sabi niya na ako daw ang magbayad para walang reklamo si Manong na bantay. Inabot niya sa akin yung pera ng palihim at ako naman. Parang gusto kong mas lalong asarin yung bantay. Kaya naman mayabang akong lumapit sa kanya. Manong, bayad po. Uubusin ko po yung lobo, kaya ihanda mo na ang papremyo mo. Siguro naman po, pwede na akong maglaro at may pera naman akong pambayad. Akala ko ba ay kung sino ang may pambayad, maaaring maglaro? Bakit pinipigilan mo itong bata sa paglalaro? May problema ba tayo dito? Tanong dito ni Kapitan sa Manong na bantay. Kaya naman natamimi ito at iniabot sa akin yung mga pantira. Ganoon nga po ang nangyari kalakbay. Naubos ko yung mga lobo at nakuha namin yung mga premyong naroroon. Lahat kami ay masaya. Lahat ay tuwang-tuwa. Maliban sa bantay na parang pinagsakluban ng kung ano na asim sa mukha nito habang nakatitig sa akin ng masama. Inakay na lamang kami nitong si Kapitan at inayang umuwi na at gabi na daw. Lalo na ako at ako ang pinaka malayong uuwian. Sinamahan ako nitong si Kapitan sa paglalakad. Labis naman ang tuwa ko nun kasi tag-isa kami ni Tisoy ng nakuhang trumpo at may pagkain pa ako. Ang sungit po nung bantay doon. Parang nagalit po na inubos namin ni Tisoy yung mga lobo sa binabantayan po niya. Ganun po ba talaga ang mga nasa perya, Kapitan Samuel? Yung soling perya naman po noong nakaraang taon, mababait po sila. Pero yung mga tao ngayon dyan sa perya, parang ang susungit po. Hayaan mo na, Loloy. Ganun talaga ang nagnenegosyo. At sa ginawa mo, tiyak na lugi ang taong yon. Kaya talagang masama ang loob niya. Mabuti pa ihatid na kita at may ronda pa kami ng mga tao ko. Huwag mong kakalimutan yung asin sa bintana at pinto niyo. Ikaw ang inaasahan kong gagawa nun. At alam mo namang madalas makalimot ang tatay mo. Sa gabing iyon ay wala ng buwan. Malinaw naman ang kalangitan at walang ulap. Pero wala po talagang buwan. Kaya madilim ang daanan pauwi sa amin. Nang sa unahan po ay may nakaharang na isang malaking aso. Nakaupo lang ito sa gitna ng daan at parang nakabantay. Nang ilawan ito ni Kapitan, kita ko po ang pagpula ng mata nito. At dito ay agad akong pinahinto ni Kapitan. Loloy, iyo. Sa likod ka lang. Mukhang minasama ng isang to ang nangyari ngayong gabi. Tignan natin kung uubray ang kayabangan mo sa akin. Hoy, ikaw aswang. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? At ang lakas ng loob mo na dito pang magasik niyang pagkaaswang mo? Nag-angil lamang po yung aso. At itong si Kapitan naman po, inilabas niya yung latigong pagi niya at dinig ko ang paghagupit niya nito sa hangin.
Marahan siyang lumapit sa aso at sinabihan akong doon muna sa may gilid ng puno. Manood daw ako sa kanya. Dito na nga sumugod yung aso sa kanya. Malaki po ito nang di hamak sa akin at kung ako lang sigurong mag-isa, ang naroroon ay malamang na sinakmal na ako nito. Malabo rin na makatakas ako dito. Oras na habulin ako. Pero walang takot na hinarap ito ni Kapitan at pinaghahampas nung latigong pagi. Narinig kong may inuusal itong matanda at yung paghampas niya nung latigo tila ba kakaiba. Ni hindi magawang lapitan nung malaking aso si Kapitan. Doon ko nakita kung gaano pala kalupit itong si Kapitan. Kagaya sa mga kwento nito at mga kwento ni tatay sa mga inuman. Aakalain mo pa na hindi talagang matanda ito. Patuloy siya sa pag-atake dito sa aso. Kung itutuloy mo ito, aswang, dito pa lang ay papatay na kita. Kaya umalis ka na sa baryong ito at huwag ka na magpapakita pa. Maling baryo ang pinuntahan mo. Sigaw pa dito ni Kapitan at saka ko lamang nalaman na yung kaharap niya pala ay mismong aswang na. Marahil ito na yung pumupunta sa bahay namin sa hating gabi at balak biktimahin si nanay at yung kapatid ko sa tiyan ng nanay ko. Imbis na matakot yung aswang ay mas lalo itong naging agresibo at mabalasik at unti-unting nagpalit ng anyo sa isang nakakatakot na parang bakulaw. Parang tao lang din, pero habang iniilawan ko, nakikita kong mabuhok po ito at saka nakakatakot yung mukha hanggang sa nakaisip ako ng paraan para naman tumulong. Inilawan ko ng inilawan yung mukha ng aswang habang sinusugod siya ni Kapitan. Paulit-ulit na nasisilaw yung aswang at nawawala sa konsentrasyon sa pakikipaglaban hanggang makita ko na may binunot itong si Kapitan sa may likod niya. Isang makintab na patalim. Kumuha ng tiyempo si Kapitan at nang malingat yung aswang, mabilis na sinaksak ito ni Kapitan sa tagiliran at sa tiyan niya. Sabay sinipa ito at dito natumba sa lupa. Mapilit ka, aswang. Sinabi ko na sa'yo, maling baryo ang pinasok mo. Pasensyahan tayo. Maikli ang PC ko pagdating sa mga kagaya mong nilalang. Mga salot at sanggano. Kapitan Samuel, habulin po natin yung aswang at baka po makatakas pa. Pagkakataon na po nating matalo siya at mahuli. Hindi na kailangan, Loloy. Kargado ang aking punyal. Sa pagsikat ng araw, kasamang babawian ng buhay ang aswang na iyon. Binalaan ko na siya pero ayaw niyang makinig. Kaya't nararapat lamang ang sinapit niya. Mabuti pa at tara na't umuwi ka na. Wala na ang aswang na manggagambala sa inyo simula ngayon. Pagdating naman sa bahay ay sabik ko ngang ikwinento ang nangyari sa amin sa daan. Ito naman pong si Kapitan ay nagpaalam na at pupuntahan pa daw niya yung mga rumoronda upang magbakasakaling mahanap yung tumakas na aswang. Natuwa naman sila nanay at tatay sa balita. Wala ngang pangamba sa aming bahay sa gabi-gabing matutulog kami. Wala nang magtatangka pa sa nanay ko. Kaya naman ang makapaghilamos na ako ay natulog na ako kaagad. Sabik akong makwento kay Latisoy yung nangyari sa kinabukasan. Pero may isa po kong nakaligtaan ng gabing yun dahil nga sa ang alam ko ay mamamatay na yung aswang at wala naman kaming dapat pang ipag-alala. Hindi ko na naisip yung paglalagay ng asin sa pinto. Nakaligtaan ko na po. Kaya nung gabing yon, habang nasa kasarapan ako ng tulog, napabalikwas na lamang ako nang makarinig ako ng tila may naglalakad sa bubong namin. Nung una, akala ko ay pusa lamang ito. Pero nang kalaunan, napagtanto ko na mabigat po yung mga yabag. Parang hindi na sa isang pusa.
Dahil nga sa tahimik yung gabi ay dinig na dinig ko ito. Pero ang nakapagtataka lang, labis ang sarap ng tulog nila tatay na tila hindi man lang namamalayan ang nangyayari. Maging nung nakalabas na ako ng kwarto at naroroon na ako papunta sa kusina namin, tulog pa din sila. Bala ko nitong kunin yung asin para magsaboy sa pinto at maging sa bintana. Kinutuban na ako kasi na baka yung aswang ay nagawang makalusot kaila kapitan at gagantihan nga ako dahil sa ako yung panay pag-ilaw sa mukha niya. Dito sa kusina, nakapatong itong garapon ng asin sa may itaas ng lababo. Kaya naman kailangan ko pang tumungtong sa may upuan para maabot ito. Kaya nga lang, nang nasa lababo na ako at silip na silip kasi yung maliit na bintana dito, ganoon na lamang yung gulat ko nang makita ko yung maitim na figura na nakatitig sa bintana. Ewan ko ba kalakbay at hinawi ko pa yung kortina. Doon ko nakita itong aswang na nakatingin sa akin kaya wala na sa isip ko na sabuyan ito ng asin. Labis naman po ang pagsigaw nitong aswang at biglang tumakbo. Dito na ako nagsusumigaw kay nanay at tatay na may aswang nga sa labas ng bahay namin. Saka pa lamang ito nagising sila nanay at tatay nang kalampagin ko yung pinto ng kwarto nila. Agad namang kinuha ni tatay yung itak niya sa may kusina. Pinailawan po yung bahay namin at lumabas po sa pinto. Nagsusumigaw po itong si tatay. Inahamon yung aswang at pinapalabas nga po. Dahil naman sa pagsigaw niya, kaya nagsipuntahan sa amin yung mga kabaryo na malapit sa bahay. At akala namin ay may mangyayaring pag-aaway kaila nanay at tatay pero ipiniliwanag ni tatay ang naganap. Nakita niya kasi itong aswang na tumatakbong papalayo sa bahay namin. Kaya naman sigurado siyang may aswang nga ang umaaligid. Pero sa pakiwari ko kalakbay, iba yung aswang na yun. Mas maliit kasi yung itsura nito kumpara doon sa nasaksak ni kapitan. Kaya nung dumating itong si kapitan, agad ko namang sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kapitan, nagising po kasi ako bigla nang makarinig ng naglalakad sa bubungan namin. Saka sila tatay hindi po nagigising. Nakita ko po nang malapitan yung aswang sa bintana sa may kusina. Iba po yung itsura niya dun sa nasaksak niyo po. Mas maliit po yung nakita kong aswang sa likod bahay namin. Mas maliit yung ulo niya at saka katawan. Tapos may kaunti pong pagkabalbon. Kung gayon, hindi lamang nag-iisa ang aswang na naririto sa baryo natin. Mga kabaryo, maging maingat tayo. Bukas ay may papatawag ako na pagpupulong para sa paghahanda sa pista at sa pag-iwas sa mga aswang na ito. Huwag naman sana pero sa tingin ko, may angkan ng aswang ang naririto sa ating baryo ngayon at pagala-gala sa gabi. Hindi ko sinabing narito mismo sa baryo, pero tila yata itong lugar natin ang punterya nila. Kaya mag-iingat kayo. Sige na, umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Loloy, siguraduhin mong nakakandado ang bahay nyo. Magaling ang ginawa mo sa pagsaboy ng asin sa mukha ng aswang. Siguradong hindi nun magagawang gumala sa umaga. Dahil sa makikilala natin kaagad siya. Dahil siguradong may lapnos ang mukha niya. Sige na mga kabaryo, magpahinga na kayo, kami na ang bahala dito sa labas. Nagtuloy sa pagroronda sila kapitan at 2 oras lang naman ay umaga na din. Dito maagang nag-anunsyo ang mga tauhan nitong si kapitan para nga sa gagawing pagpupulong-pulong ukol sa pista sa kinabukasan at sa banta ng mga aswang, lalo na sa mga buntis naming kababaryo. Natural lang mababahala ang karamihan sa amin, pero pinagtibay ni kapitan ang loob nila. Alam kong nababahala ang karamihan sa inyo, pero wag na wag niyong gagawin yan. Sa ganyang bagay kumukuha ng lakas ng loob ang mga aswang.
Kapag alam nilang takot ang mga biktima nila, mas lumalakas ang loob nilang salakayin ang mga ito. Pero kung ipapakita niyong handa kayong lumaban at hindi kayong nasisindak sa kanila, magdadalawang isip ang mga yan na lapitan kayo. Huwag niyong ipapakitang pinanghihinaan kayo. Hindi ko papayagang may mga aswang ang magtagal pa sa baryong ito. Nakasagupa ko na ang isa sa kanila at natitiyak ko sa mga oras na ito ay nilalangaw na ang kanyang bangkay kung nasaan man siya. At balak kong gawin yon sa lahat ng aswang na naririto pa sa ating baryo. Iisa-isain ko silang paslangin hanggang sa wala nang matira pa sa kanila. Ang hinihingi ko lamang po sa inyo ay kooperasyon, lalo na sa mga kalalakihan. Huwag na muna kayong tatamad-tamad pa at kailangan nating depensa ng baryong ito. Edring, pangunahan mo ang ilan sa mga kalalakihan dito sa atin at manguha kayo ng mga kawayan. Kailangan nating maganda ng mga armas. Hindi basta-bastang tatablan ng baril at ordinaryong patalim ang mga aswang na iyan. Ang mga kababaihan naman, maipapayo ko sa inyo ang manatili sa mga bahay nyo at bantayan ang inyong mga anak. Hindi lamang buntis ang maaaring puntiryahin ng mga aswang, kundi ang mga anak nyo. Kaya panatilihin nyo silang ligtas. Ilang araw na lang naman ang titiisin nyo. Oras na matapos ang pista, siguradong hindi silang aalis dito sa ating baryo at masusukol na natin sila. Sa tono ni Kapitan, parang may ideya na siya kung sino ba talaga ang mga aswang. At isa pa, para sa ginagawa niyang pagpupulong, bagamat posibleng may mga aswang ang naroroong nagpapanggap na tao lang, sinadya niyang malaman ng lahat na hindi siya takot at plano niyang ubusin ang mga ito. Sa likod naman ng imahinasyon ko, panay ang pagpapagala-gala ng mga mata ko. Ibig kong makita kung may kakaiba sa paligid. Dala ni Kapitan ang kanyang latigo, kaya naman naisip ko na kung may aswang man ang naroroong nag-iispiya, tiyak na magkakaroon ito ng reaksyon sa latigo ni Kapitan. Kaya naman naglakad-lakad ako, palipat-lipat ng pwesto at iniisa-isa ko nga po ang mga taong naroroon. At sa hindi ko inaasahang pangyayari, nabangga ko itong si Mang Felipe. Naroroon ito sa pinakagilid po at wari po nito na sinisilyaban sa pinagkakatuyuan nito sa labis na pagpapawis, gayong nasa labas naman kami at mahangin. Presko ang pakiramdam ko, pero itong si Mang Felipe sobrang pinagpapawisan. Para bagang akala mo nasa harap siya ng lutuan o isang pugon. Nang sabihin ni Kapitan na tapos na ang pulong, ay pinakaunang umalis itong si Mang Felipe. Nagmamadali at nagkakamot pa ng mga braso niya. Hindi ko naman alam kung bakit, pero parang noong tagpong yun ay parang kakaiba yung pakiramdam ko dito sa bago naming kabaryo. Loloy, anak, ba't naririto ka? Usapan ng matatanda ito. Di ba't sinabi ko sa'yo doon ka lang at makipaglaro kay Tisoy? Anong ginagawa mo dito? Nako, ikaw talagang bata ka. Pag sinabing bawal, yun ang ginagawa mo. Kapag ba sinabi kong huwag kang makikipaglaro kila Tisoy, susuwayin mo ba ako? Itay, gusto ko lang po kasing makatulong. Ayoko pong makipaglaro at baka nandyan yung aswang. Di ba nga sabi po ni Kapitan, huwag pagala-gala yung mga bata. Kaya po dito na lang po ako sa tabi mo. Kamot ulo na lamang itong si tatay. Alam niyang hindi kasi siya mananalo sa pagrarason ko sa kanya. Matigas po talaga ang ulo ko kapag alam kong may punto naman yung mga sinasabi ko. Isa pa, imbes na maglaro ako habang may banta ng aswang, hindi ko naman mali yung tumulong sa pagkukumbinsi sa sarili ko. Kagaya ng panukala ni Kapitan, yung mga kalalakihan po sa amin ay gumawa ng mga bagakay at ilang mga sibat. Ayon kay Kapitan, kahit pang may baril ang mga tao doon, wala naman itong masyadong magagawang pinsala sa mga aswang dahil sa mga kabal na taglay nito.
Pangunahing depensa ng mga aswang laban sa mga baril at mga saksak gamit ang mga ordinaryong kutsilyo ang nakakamanghalang talaga, habang ang mga normal na sandata ay walang laban sa aswang, pero yung mga katutubong kagamitan at armas kagaya ng sibat at mayang na kayang makapatay ng aswang, iniutos lamang ng kapitan ang paghingi ng benditadong tubig sa simbahan sa bayan. Kailangan umano na mailublob lamang ang mga dulo nito sa benditadong tubig upang mas maging mabisa kontra aswang. Hindi daw kasi naghihilom ang sugat mula sa talim ng kawayan at mga bagakay na nakalublob sa benditadong tubig. Habang abala silang lahat, ako naman ay abala sa pagkain ng pansit. Bayanihan po kasi ito. Yung mga kababaihan po nagluto ng mga pangmeryenda ng lahat ng naroroong gumagawa. Kasama na ang pag-aayos ng para sa pista namin sa kinabukasan. Sumapit nga po itong kapistahan. Araw ng linggo. Matapos magsimba ng mga tao sa aming baryo, diretso na sa mga pag-aasikaso sa kani-kanilang bahay para sa mga bisita. Hindi naman po magarbo ang selebrasyon. Ayaw din kasi ni Kapitan na masyadong gumastos ang mga tao sa aming lugar at mas importante daw na may makakain sa araw-araw at hindi nababaon sa utang para lang magpasiklab sa pista. Ang totoo, ganyan yung ilang pamilya na alam ni Kapitan na kapos sa buhay. Inimbita niya sa bahay nila upang tumulong na lamang sa pagluluto at doon na idaos ang kapistahan. Anak, maraming tao ngayon sa baryo natin. Mabuti pa siguro ay samahan mo na lamang ang nanay mo sa bahay. Tutulong lamang ako sa bahay nila, Kapitan. At baka kailangan nila ng karagdagang kamay sa mga pag-aasikaso sa bisita. Huwag ka nang sumunod pa. Dadalan ko na lamang kayo ng makakain. Bantayan mo ang nanay mo. Tandaan mo, kuya ka na ngayon. May paparating ng bagong miyembro ng pamilya natin. At tungkulin mo ang proteksyonan sila. Nauunawaan mo ba? Kung nagtataka naman kayo kung bakit tila wala kaming ganap sa bahay at walang handaan, gayong parehong maayos naman at may trabaho ang mga magulang ko. Praktikal po kasi si tatay. Ang katwiran niya. Bakit daw ba kaming mag-aabalang magkatay ng baboy o baka at gagastos para sa isang araw na selebrasyon kung maaari naman naming idaos ito nang hindi gumagastos? Isa pa, maraming naghahanda sa mga kabaryo namin. Ayon pa sa tatay ko, ay masama ang magsayang ng mga grasya at pagkain. Kaya naman taon-taon, kung saan-saang bahay lang si tatay tumutulong sa pagluluto, pagsisilbi sa mga hapag, pagkatay at kung ano-ano pang maaring gawin sa pistahan. Sa mga tinuran naman ni tatay na ako na daw ang panganay sa aming pamilya at may responsibilidad nga na bantayan ang bunso namin na nasa sinapupunan ni nanay. Naroroon akong nagbabantay lamang sa labas ng bahay namin. Pinapanood ang mga dumadaang tao. Nag-iikot-ikot sa bakuran kung may mga pumapasok na kung sino paman. Nang tawagin naman ako ni nanay, sinusumpong daw kasi ng sakit ang tiyan niya. Kaya naman daglian naman akong pumasok. Ibig nga ng mainit na tubig pero walang tubig sa termos. Kaya naman nagpainit pa ako. Nang makainom naman po siya ay bumuti na ang pakiramdam niya. Bumalik naman si tatay ng bandang mag-aalauna yata ng hapon upang magdala ng mga makakain. Napakarami, pati yung paborito kong lechon. Nang may ayos niya ito sa lamesa at akma ng paalis ulit at may inuman daw kalaunan sa bahay ni Kapitan, binilinan siya ni nanay na wag nang masyadong magpagabi pa. Alam naman daw niya ang sitwasyon kaya tumangulang si tatay. Wag daw mag-alala at hindi siya papaabot ng takip silim. Nilantakan ko itong mga pagkain, igado, humba, lechon na pagkarami-rami at kung ano-ano pang naroroon.
Iniwasan ko naman yung kanin. Alam kong mabubusog agad ako sa kanin, kaya panay ulam lamang ang kinain ko. Hapon na nun, bandang mag-aalas 6 na yata nang mapansin kong wala pa itong si tatay. Panay tanaw na ako sa labas ng bakuran namin at ang haba na ng leeg ko sa pagtingin kung paparating na ba itong si tatay. Umupa na kasi yung tao at iilan na lamang ang mga nagpapakalat-kalat sa daan. Kaya naman sa tuwing may makita akong lalaking naglalakad sa di kalayuan, iniisip ko na si tatay na ito pero wala. Tila napasarap ang pag-inom niya. Bandang mag-aalas 7 na ay wala pa din si tatay at nag-umpisa na akong mabahala. Gabi na, madilim at wala kaming ibang kasama sa bahay. Ayoko mang isipin pero nangyari na ngang sumakit muli ang tiyan ni nanay. Sobrang sakit na ikinataranta ko na kung ano naman ang gagawin ko. Naisipan ko namang lumabas ng pinto at tumingin kung may makakatulong sa akin at nakita ko nga doon itong si Mang Felipe at ang babaeng naghahanap sa kanya noong isang araw. Labis naman ang taranta ko at nakita ako nito sabay lumapit sa akin. Anong nangyayari sa iyo? Ayos ka lang ba? Nasaan ba ang tatay at nanay mo? Mang Felipe, si nanay po labis ang pagsakit ng tiyan niya at wala pa po si tatay. Nasa bahay pa po ni Kapitan. Hindi ko naman alam nun, Kalakbay, kung dahil ba sa katarantahan ko at napasunod ako nitong si Mang Felipe. Ganoon ba? Nako, delikado yan. Ang mabuti pa takbuhin mo ang tatay mo sa bahay ni Kapitan. Kami na lang ang bahalang tumingin dito sa nanay mo. Sige na, bilisan mo na baka mapaano pa ang nanay mo. Sa mga sinabi niya, nataranta naman ako at naiwan ko nga itong garapon ng asin sa may pintuan ng bahay. Madali naman akong tumakbo sa bahay ni Kapitan. Nakita ko naman si tatay na masarap ang pag-inom at nakaupong kasama ang mga tatay din ng kalaro ko at itong si Kapitan. Humahangos pa akong sinabi kay tatay ang kondisyon ni nanay at nasabi kong nasa bahay sila Mang Felipe at yung babae para bantayan si nanay. Dito ay agad na nataranta si Kapitan. Pinatayo niyang lahat ng kainuman nila at pinakuha ng mga armas. Magmadali kayo at puntahan natin ang bahay nila. Bilisan niyo. Di ko naman alam nun, Kalakbay, kung bakit natataranta si Kapitan. Pero yun nga po, nagmadali ang lahat at nagtakbuhan. At nang makarating nga kami ng bahay, sumisigaw si nanay sa loob at tinatawag si tatay. At ito ay dahil sa may dalawang nasa bintana ng kwarto at pilit na sinisira itong bintana para naman makapasok sila. Dalawang aswang po ang naroroon. Mabuti na lamang pala at naiwan ko yung garapon ng asin sa pinto. Hindi nagawang makapasok ng mga aswang ng direkta sa bahay. Labis naman po ang balasik ng mga anyo nito at talagang malapit nang masira yung bintana. Yung babaeng aswang nga ay nakalusot na, yung ulo sa butas at akma nang papasok sa kwarto ni nanay. Kaya naman napasigaw na itong sila Kapitan. Gulat naman sila sa pagdating namin pero dahil sa napapaligiran agad sila, walang nagawa itong mga aswang kundi ang protektahan ang sarili nila. Akmang susugod ito sa mga lumalapit sa kanila. Nagkamali kayo ng piniling baryo upang salantahin. Hanggat naririto ako at ako ang kapitan, walang sino man sa mga kabaryo ko ang mahuhulog na biktima ng mga aswang na kagaya nyo. Felipe, tinanggap ka namin sa baryong ito bilang isa sa mga residente. Pero ito pa ang isusukli mo sa mga kabutihang ipinakita sa iyo ng mga tao ko dito. Ang aswangin sila. Pagpasensyahan mo na. Pero wala na sa bokabularyo ko ang salitang patawad sa mga umaagrabyado sa aking kabaryo. Puro kasatsat, Samuel. Gusto ko lang malaman mo na mapatay mo man kaming dalawa dito.
Hindi kayong tatantanan ng mga kalahi ko. Ngunit hindi nagpakita ng awa si Kapitan. Sinalakay ng mga kababaryo namin itong dalawa. Sinaksak nila ng mga sibat at bagakay. Dinig ko naman ang hirap nila at galit na tila sinusumpa kami. Pero hindi nagpatinag si Kapitan at nang matapos nga ay iniutos niyang sugurin ang perya. Malaki ang tsansa na puro aswang ang naroroon. Pero tila dahil sa pagkakapatay nila kay Mang Felipe ay nakatunog na ang mga nasa perya. Dahil nang marating namin ito, wala ni isa ang naroroon. Parang dinaanan ng bagyo yung peryahan at wala ng mga bantay yung mga palaruan. Iniwan nila yung perya at dito namin nakumpirma na perya pala ng mga aswang ang dumayo sa aming baryo. Sa bilis ng aksyon ni Kapitan at sa solidong samahan ng aming kabaryo, nagawa po naming masupil ang mga salot. Nailigtas si nanay at nataboy ang mga dayong aswang. Naipanganak po ni nanay ng maayos ang bunso namin. At umpisa ng insidenteng yun, wala na pong naging balita pa ng aswang sa aming lugar. Yun nga lang po ay walang forever ika nga nila. Kasi 5 taon lamang ang lumipas ay namayapa na itong si Kapitan Samuel. Ang kanyang anak ang humalili dito sa aming lugar. Pero alam namin na maging ng anak niya na walang makakapantay sa kadakilaan at kabaitan ng aming butihing kapitang si Mang Samuel.